May mga bagay o tao o karanasan na kailangang lisanin. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 16, verses 5 to 11, and I read it for you. But now I am going to him who sent me, yet none of you ask me, where are you going? But because I have said these things to you, sorrow has filled your hearts. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away, for if I do not go away, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. And when he comes, he will prove the world wrong about sin and righteousness and judgment. About sin, because they do not believe in me. About righteousness, because I am going to the Father, and you will see me no longer. About judgment, because the ruler of this world has been condemned. May mga pagkakataon, mga bagay o maging tao ang kinakailangang iwanan. Halimbawa po, kung sa ating pong buhay pananampalataya, ano ba ang mga nagtutulak sa atin para tayo ay mahulog sa kasalanan? Kailangan nating iwasan, kailangan nating iwanan para hindi maputol ang ating relasyon sa Panginoon at mas lalong mapalalim ang ating debosyon sa Kanya. O kaya, sa ating personal na pamumuhay, ano ang mga bisyo, ano ang mga bagay na nakakasama sa ating kalusugan, sa ating kaisipan at maging sa damdamin at emosyon. Kung ito'y hindi nagbibigay tulong sa atin at napapariwara tayo, kailangan nating iwanan ang mga bagay na ito. Sa inyo pong buhay, ano po ang mga kailangan ninyong iwanan? Sa tono po ng ating ebanghelyo ngayong araw na ito, napakinggan po natin ang pamamaalam ni Jesus. Isang pamamaalam, isang paglisan na kinakailangan. Ito po'y isang pag-iwan na hindi naman po nangangahulugang maglalaho na lang siyang parang bula at pababayaan niya tayo. Hindi po ganoon. Sapagkat ang kanyang paglisan, ang kanyang pagbalik sa Ama ay siya namang pagdating ng banal na Espiritu, ang tagapagtanggol, ang presensya, ang pinagmumulan ng buhay at lakas. Sa ating pong pamumuhay, kailangan nating magbago. At ang pagbabagong ito ay magagawa lamang natin kung ating lilisanin ang mga bagay na nagiging hadlang sa ating paglago. At napakahalaga, ang tunay na pagbabago ay makakamit lamang sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, palagi mo sanang ibigay ang banal na Espiritu sa amin, ang aming tagapagtanggol, ang nagbibigay tuwa sa aming kaluluwa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.